Hello everyone. So today, punta kami ng El Salvador para magkoral. Pero bago yun, bumili muna kami ng mga poste. Nanghiram pala kami ng pick up ni Kuya Carlo. At ayan, ang dami naming mga kasama tumutulong sa aming pagbabakod. Kasama natin sila Kuya Bakiran, sila Timoy, si Kuya Junjun, at si Tita Esther of course, at si Tita Ruth. Ayun, pinatutulungan lang nilang ikarga yung poste na binili namin para sa pagkural dito sa lupa namin sa may El Salvador. At andun din pala si Cassandra. Ina-unload na nga nila yung mga poste. Kasi kulang pa daw yan, sabi ni Papa. Ayan, ready na talaga si Tita Esther. Nakasuot siya ng kanyang cowboy hat at may gloves na rin siya with her sundang. At ayan sila. Aalis na sila ulit para kumuha pa ng mga poste. Bale, maghahanap sila ng mas mura daw kasi medyo mataas ngayon na bilhan nila kanina. Nakikibaking lang talaga kami sa kapitbahay. Nag-umpisa na nga silang magsukat ng pagitan ng mga poste na ibabaon. At naglilinis na rin dito para maging madali yung aming pag-koral. At ayan si Tita Ruth, naghukay na. At ayan, binabawasan din nila Tita Esther at Tita Ruth tong puno. Ayan si Timoy, may butterfly pang nakita. Nakabalik na sila Papa. At this time kasama na nila si Ate Deborah at saka si Baby Diana. Nag-lunch din muna kami para may energy talaga sa pagkukoral. At kanya-kanyang upo lang talaga kami kasi wala pang kahit ano dito. Dahil kakakuha nga lang namin. At ayan, dumating din pala si Didi. Tumulong din siyang maghukay para sa poste. Pero grabe yung ibang lupa dito, talagang mga graba. Kaya nililipat namin yung ibang poste sa talagang nakabaon siya kasi sayang lang kung hindi naman maayos yung pagkabaon. Tanim din sila ng saging. Pero dahil busy sila, itong dalawang baby girls natin ang nagtatanim. Si Diana at si Cassandra. At nagawa naman nila. Hoy, nabidyoan na po to. Ako ang bayad na! Naday bayad ay? Cheeseburger man! Naday bayad ay? Ibaon na nga namin yung mga poste. Pero babalik pa kami ulit next time para maglagay ng mga cyclone wire. At si Papa as usual, binibigyan niya ng pambaon ng kanyang mga apo. Ayan na yung aming progress. Ayan ang dalawang binatilyo. At paalis na nga kami dito. Bale, lunch lang kami dito sa may Jollibee na malapit. Nagkaon, me! Para sulit naman yung aming parkinganan ba? Bumalik nga kami ulit dito para maglagay na nga nung wire na binili namin sa hardware. Pero this time, 5 lang kami. Bali, ang kasama naman namin ay si Jacob, si Tita Esther, at si Tita Ruth, tsaka ako si Papa. Ayan, si Avanza lang ang aming dala. Kinakabit na nga nila yung wire. Talagang, matyaga lang ang pagkabit. Sobrang sanay na talaga sila dito. Kaya yung ate mo na walang alam, nagbablog na lang. Kinakabahan pa nga kami kung magkakasya ba kasi parang short ata yung nabili namin. Pero titingnan pa namin dahil 2 layer lang naman yung gagawin. Kaya siguro naman magkakasya na siya. Yung problema lang talaga sa kanya ay yung dapat talagang na-stretch yung mga wire para talagang mahigpit yung pagkakabit. Hindi, may gahi man. Magsibog-sibog sila ko kaya batoon man tayo. Muntol man ang batuan. Peso na pande oh. Dali daw. Ano ito yung bossing nga? Dali po kayo. Wire anak. Ring. 100 meters wire extension.
Tumulong din pala yung kapitbahay namin dito sa pagkabit ng wire. Pagsapit nga ng gabi ay umalis kami papuntang Davao para ihatid yung sasakyan. Nag-late dinner din kami dito sa kinainan namin dati nung pumunta kami ng Bukidnon. At ayan yung mga ulam namin. Unsata? Atong dinhi ba ta naglingkod na si Odjet ang mama. Kita ta. Namingaw na si tita. Namingaw na si tita kay tita tata. May pag nga sila dito naalala ko tuloy si George. At this time, si Papa naman daw ang magmamaneho. Nagpalit na kami. Madilim na nga talaga yung daanan. At marami din talagang ginagawang kalsada. At usually, yung mga kurbada nila, sobrang tarik talaga. At mga truck yung mga kasabay mo, kaya ang hirap din mag-overtake. At thankfully may mga kasabay kaming ibang sasakyan din na maliliit. Talagang nagsistay close lang kami sa kanila. Kasi nga madilim. May mga area naman na naka-iCat. Ayan, para siyang runway. Talagang well lit. This time, ako naman ang magmamaneho. Magpapalit na naman kami ni Papa. Hanggang sa makarating ng Davao. At uminto nga ako dito sa McDonald's para dito kami magbe-breakfast bago kami dumiretso sa bahay ni Kuya CJ. At ayan, nag-breakfast na kami dito. Nagkape na at nag-hot choco. Si Papa naman ang magmamaneho dahil inaantok na nga ako dahil buong gabi ako nagmaneho. Talagang si Papa yung karelyebo ko dito sa pagmamaneho ng Avanza. Pagod na kami pero malapit na, kaya onti na lang. Parang asa Manila tong area na to. Yung papuntang Quiapo. May gantong itsura din. At ayan ang ating driver. Nung sumunod na araw nga, natid na kami ni Kuya CJ papunta ng bus terminal dito dahil pabalik na kami ng CDO. At ayan, pinabaunan kami ni Kuya ng pomelo. Goodbye na nga kay Avanza. Matagal-tagal din akong hindi nag-drive talaga ng manual. At ayan, papunta na kami sa aming bus, papuntang Cagayan de Oro. Ito nga yung aming bus na sasakyan. Yang pula na yan. Magkakatabi-tabi naman kami. Bali si Tita Esther lang yung sa may kabila. Pangilan dito. Lola, may kasama ko magbalik kami sorry. Yes, to. Amo ta, packaging lang. Bumili nga kami ng mga pampasalubong pa na additional. Ayan, maraming durian candy. Bale, mga 300 yan. Ito sa may terminal, yung price niya. At umalis na nga yung bus namin papuntang Cagayan de Oro. First time kong sumakay ng bus dito sa Cagayan de Oro. At nashock ako kasi talagang ang dami palang stopover. At nakakatuwa din actually kasi talagang nakakakain ka sa mga area na hindi mo pa na-explore before. Pero dito sa eatery na to, hindi kami kumain dahil medyo busog pa nga kami. Bali sa susunod na lang siguro kami kakain nila tita at papa. Pabalik lang kami sa bus kasi nag-CR kami. Pero dito, pala sila nag-stop na eatery. At ayan, yung view ang ganda. Hindi pala pwedeng umakyat yung mga vendor dito sa loob ng bus. Kaya pag bibili ka, ikaw pa talaga yung lalabas. Yun lang yung kinaibahan sa alam kong bus. At dito na nga sa eatery na to kami kakain nila tita at papa. Sobrang nakakatuwa kasi ngayon lang din ako nakatikim nung halang-halang. Sobrang sarap niya. Hanggang sa pag-uwi ko ng Manila, hinahanap ko yung halang-halang. Pinagawa ko nga kay Papa, pinaluto ko. At ayan yung name. Dumiretso na nga kami ulit sa aming destination. Ang problema ko pala dito ay walang seatbelt. Eh, di ba sobrang kurbada ng mga daanan.
Talagang hindi ako talaga nakatulog. Sumakay na nga kami ng taxi papunta sa bahay nila Tita Esther. Kauwi, hiniram ko yung sasakyan nila Kuya Janjan na Avanza para may magamit kami. Ayan si Cassandra, may project na base. Nung sumunod nga na araw, nagmaneho kami papuntang Lumbia. Bale, sinilip namin yung sinasabi ni Tita Esther na subdivision na kumuha sila Kuya Janjan, Ate Coco ng lupa. Bale, na-inquire din kami kung magkano yung mga available nilang lote. At okay naman yung presyo. At sila na rin yung magpa-process ng papers daw. Pero matagal pa yung turnover ng lot. Bumili din kami ng mga saging, of course, paborito ni Papa, sa daanan. Talagang humihinto talaga kami sa mga bilihan ng mga prutas at gulay palagi. Dahil talagang mas mura talaga kumpara sa mga palengke na malapit sa mga pinag-iistayan namin. Kaya ayan si Tita Esther at si Papa, pili lang ng pili yan silang dalawa ng kanilang iuuwi. Si Papa nga, nakakita ng buko. Ha? Ito ka? Buko? Tasan mo yun. Si Kwati. Mamita ko ng kalbasa. Naman may sudang, di ba? Dito na ako yun. Narga ko na nga yung mga saging at iba pang pinamili sa sasakyan. Yung iba pala daw dito ay iuuwi namin sa Manila para kay Mama at pasalubong na rin sa aming mga kapitbahay. Yung iba naman ay kakainin din namin. Ayan na nga yung buko ni Papa na binigay sa akin. Pakaloka talaga si Papa nang hiram pa ng kutsara para kainin yung laman ng buko. Talagang favorite niya yung mga buko. Ay lang bahay. Halo-halo. Minto na naman kami ulit dito para bumili pa ng mga kamote. Kasi paborito rin ni Mama yung mga kamote. Kumain din kami sa KFC ng lunch bago kami bumalik. Nung hapon nga ay nag-date kami ng pamangkin kong si Nika dito sa may Gray Coffee. Malapit lang din sa may Uptown. At medyo naano kami sa pintuan. Hindi namin nabuksan. At ayan, bale magko-coffee date lang kami. At namimili lang din kami ng mga orderin. Ayan yung menu nila. Pakipost na lang. Oh, ayan ang pamangkin ko. So pretty. Ang ganda rin ng kanilang espresso machine. Kitang-kita mo yung loob niya. Nag-iisip nga kami kung sa labas kami uupo. Pero dahil nga maulan, umakyat na lang kami dito sa may second floor nila. Para mag-usap-usap. At dumating na nga yung mga order namin. Ayan. Ang ganda-ganda ng ambience ng cafe. Nung kinagabihan nga, nagayagan si Kuya Janjan na mag-dinner sa malapit din. Ayan, kasama na kami ulit. Kasi Tawa yung nawang ni ate. Sabi ni ate, sabi ni ate. Kuya, may live band din dito na kumakanta. Bale, kanya-kanya kami mga order. Kasi nga, yung isa dito, allergic sa seafood. At ayan ang mga kinakain namin. May mga lumpia, may mga pansit, at of course may mga sabaw. Ayan kami. Pagkatapos nga namin kumain sa labas ay umuwi na rin kami. Ayan, thank you Kuya Janjan and Ate Coco. Hi! Balik pa na. Nag-bye na nga kami kay Ate Coco kasi malapit na rin kaming umuwi. Lalabas pala kami nila Kuya Louie habang si Papa ay nagdadialysis. Dito kami dinala ni Kuya Louie sa may Chali Resort na meron din siyang restaurant and cafe. Ang cute-cute talaga ni Sophie. Buhat siya ng kanyang lola. Ayan siya, yung Buy Coffee and Shop. May dadaanan nyo rin yung parang pool nila sa resort. Bale, ano pala siya, overlooking siya ng seaside or beach ba to. Hindi ka ako masyadong familiar. Pero ayan, ang ganda niya. Ang ganda rin nung naupuan namin, talagang napaka-presko din ng hangin dito. At ayan si Sophie. Naglaro sila ng kanyang Nana Estong. Na. Nagsulat lang.
Na, hello, 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 hello. Masarap talaga yung kape nila dito. Tama lang yung tamis. Tapos, yung mga serving nila sobrang laki din. Kaya, pwedeng pang sharing. At ayan, kakain na yung ating baby, Sophie. Pabalik na nga kami ng dialysis center ni Papa para sunduin siya. At pupunta na rin kasi kami ng El Salvador. Dahil nga, doon kayo matutulog dahil malapit din sa airport talaga. Bye-bye! Bye-bye, Kaskas! Bye-bye! Kung ipon mo Bye-bye! Andito na nga kami nag-dinner. Sinamahan pala kami ni Tita Esther. Ihahatid daw niya kami bukas sa airport. At ayan si Tita Ruth andyan din. Kinabukasan, ayan na nga yung mga aming dala pauwi. Ayan si Butter, ang kanilang husky na super cute. At ready na nga kaming umuwi. Medyo bittersweet lang talaga tuwing uuwi, pero isipin lang natin na laging may next time. At ayan si Tita Ruth. Umiyak pa nga yan. Pinaiyak ni Papa si Tita. Grabe talaga si Papa magpaiyak ng kapatid. At ayan na nga sila sa likod. Nagkasya silang 4 na magkapatid dyan. Nakaupo ako sa harap. Kasama ko si Kuya Dave, ang aming driver. Salamat sa pagdadrive, Kuya. At papunta na nga kami ng Lagindingan Airport. Talagang na-amaze ako tuwing pupunta ng Lagindingan Airport kasi talagang hindi ganun ka-traffic. Sana ganito rin sa Manila. Punta na kami sa airport. At tulungan na rin nila kami ibaba yung mga bagahe namin pauwi. Ang dami kasi namin talagang dalang mga prutas at yung mga pinapukay-ukay. Atra ba kayo na? Ito, ganyan kalami yung aming baggage. Buti na lang, ang dami kong biniling baggage in advance. Otherwise, ang mahal na mawawalan ko na excess. At ayan, andyan na yung aming plane. Magbo-boarding na kami ni Papa. Favorite ko kasi talaga yung Air Asia. Lilipat pa ng Manila or Davao or ay Cebu. Ako sa content. Yung may kasama ng seat and May favorite bulak-bulak na siya. ayan yung menu nila dito sa plane. At tapos one yung Jasmine. Si Papa aliw na aliw sa kanyang window seat. Ayan na nga yung aming mga pagkain dumating na. Nakakatuwa talaga kasi sobrang mura niya pag binook mo siya in advance as compared kung bibilhin mo siya dito sa plane. At ito na nga yung nabili kong jasmine tea. Masarap talaga siya. At nakarating na nga kami ng Manila ni Papa. Bale, mamaya mag-grab na lang kami pa uwi dahil kami nga yung 2 driver. At sabay pa kaming umalis kaya walang magsusundo sa aming 2. Ayan na nga yung aming baggage. Pero, hanap ako ng hanap sa maleta ko. Hindi kinuha ni Papa kanina daw kasi akala niya hindi akin. Kaya ayan, nag-iisa na lang siya dyan paikot-ikot. Nakuha ko na nga. At, ayun lang. Maraming salamat sa panonood.